Panibagong banta po sa buhay ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Kikilabutan po kayo dito sa binahagi ni Mami Pebbles Talakera dahil dito binahagi po niya yung di umano'y banta sa buhay ni PBBM, yung gagawin ng kabilang kampo sa buhay po ni PBBM. Tapos, ang mas nakakakilabot po, yung ikalawang video na mapapanood natin mga kababayan. Dinetalye po ng isang DDS na nagla-livestream. Ang alam ko po, isa siya dating sundalong DDS. Nag-livestream po siya at doon dinetalye niya kung anong gagawin nila sa katawan ni PBBM. Talaga namang ang lala mga kababayan. Hindi po sila natatakot sa ginagawa nila. Nag-livestream sa publiko, sinabi, dinitalye kung anong gagawin nila sa katawan ni PBBM sa harap ng pamilya niya. Pakinggan po muna natin yung kay Mami Pebbles, tapos yung DDS po na nag-livestream. Nakakilabot po yung ginagawa nilang ito. Ito na po. Sara Duterte and Pulong, huwag niyo man akong papatay. Bakit niyo ako papapatay? Kayo talaga, yan ang ugali niyo, magpatumba. Kapag nabubuking kayo, itumba. Manang-mana kayo sa tatay niyo. Huwag niyo akong ipatumba. Alam ko na tinitrace niyo ako at gusto niyo akong ipatumba kasi nasisira yung plano ng Sara Army dahil nililik ko sa Facebook. Noong September 21 na rally, hindi kayo nagtagumpay kasi alam ko na manggugulo kayo. Alam ko kung sino yung mga funders, alam ko kung saan kayo pepwesto, diba? Takbuhan nga yung mga Sara Army na nakasakay sa van. Na-inform ko sila. Kaya galit na galit kayo sa akin. Eto, tingnan natin. Noong September 21 rally, nung nalaman ko na yung Sara Army ay nandyan na sa Camp Aguinaldo at may nakatambay din sa paligid ng Malacanang sa Mindiola, sabi ko, paano ko ito sasabihin? So, ang ginawa ko, may message ako. Ayan yung message that time. Ayan, kausap ko pa siya. Ayan, makikita niyo dyan. Yan yung message, basahin yun. Sabi ko, ipakalat nyo to. Kaya naglabasan yung mga special task force, yung mga naka-black na sundalo, para halugugin yung paligid ng Mindiola. Takbuhan yung mga van. Pati sa EDSA, nawala ang Sara Army. Pero ang alam ko, may nahuling isang sasakyan na naka-disguise ng police na na uniform. Kasi ang balita ko sa Sara Army nagkulang kayo ng isang member. Diba? So naloka sila kung bakit ko nalalaman. Ito naman, meron akong friend na yinayaya akong lumabas. Sabi ko hindi ako pwedeng lumabas kasi alam kong nakabantay kayo sa akin. Sabi ko hindi ko na-stress, sabi sa akin ni Chururut, wag daw ako lumabas hanggat hindi natatapos ang rally. Excuse me. Pero ito, hindi na to September 21. Ito na yung October 12 hanggang sa October 31 na rally. Marami silang plano. Malalaman nyo ngayon. Wait lang. Gusto nyo akong patumba Ayan. Ito, na-receive ko lang to after ng People's Power. Sabi po ni Chururut, kahit saan po pwede kayo papuntahan ni Piling. Alam niyo na yung kung sino si Piling. Basta nagsumbong po si Sara at sabi ni Charlie, sana Sara Army na daw po ang humahunting sa inyo. Meron po daw mga lesbians na kinakausap sila para po hanapin kayo. May mga member ng Sara Army na may mga militar na na lesbian. O diba? Gusto niyo na akong itumba kasi ayaw nyo na may mag-leak na eksena sa social media hanggang sa rally nyo sa October 31. At hindi lang naman rally ang plano nyo. Alam ko lahat ng plano nyo. Plano nyo patumbahin ang presidente. Dahil yun lang ang tanging paraan para makapwesto si Sara. Yung People's Power na yan,
eme-eme lang yan, panggulo yan. Pero ang totoo, suicide bombing and assassin ay may hinire na kayo. Mga taga Davao na Muslim ang hinire nyo. Ang laki ng bayad, ha? Alam ko lahat yan. Hindi lahat ng taga Davao gusto ang ginagawa ninyo. Hindi. Nakita niyo yung post ni Pio Moreno na kung may mangyayari sa kanya, alam nyo na, basahin nyo lang daw yung post niya. Basahin nyo, tingnan nyo yung post ni Pio Moreno. Alam ni Pio Moreno yan, na kaya nilang magtumba kahit kakampi nila. Basta ikinalaban mo sila or nilaglag mo sila, wala silang pakialam ang mga Duterte. Itutumba nila kayo. Pakinggan niyo itong sinabi ni Roque. O diba, anong sabi ni Harry Panurtian na ang tanging paraan para ma-release si Digong ay mawala ang presidente. Diba? Yung impeachment, yung people's power na yan, nasa saligang batas daw. Channeling Chukchak na ewan ko dyan sa baklang yan. Pero meron siyang sinabi na isa sa pwedeng mangyari na mapababa ang presidente ay sana kunin na siya ng Diyos. Pag sinabi mong kunin na siya ng Diyos, kundi na disgrasya, ipapatay, di ba? Kasi iba pa yung sinabi mo na magkasakit, na hindi nagagaling. Hindi mo sinabi dun sa kunin na siya ng Diyos na sana magkasakit siya. Ang sabi mo is kunin na siya ng Diyos at magkasakit siya ng ng ganyan, chururut, ganyan. Alam mo yung plano. Alam mo na ipatutumba ang presidente ng Pilipinas na si PBBM at hindi lang siya, buong pamilya. Yan ang ganti ni Pulong at ni Sara. At yan ang hiling ng tatay nila. Dahil alam nila na hindi na makakalabas. At alam din ni Duterte na hindi na siya makakalabas ng ICC. Hindi na. Kaya nga naglabas na ng pera si Pulong. Magkano ang binayad sa mga generals bago gawin ang October 12 rally? October 11, nag-meeting sila sa waterfront Davao. Waterfront Davao, binigyan sila ng 300k lahat ng retired militaries. Then, lumuwas sila ng Manila ng October 12 na madaling araw. Yung mga nasa likod ni Kiko Barzaga na mga bodyguards niya na nakasombrero at nakamas at nakaitim na damit, mga Muslim yan. Yan yung sinasabi kong galing ng Davao na naka-stay sa nice hotel. Diba? Alam ko, after ng People's Power, saan nagpunta yung mga retired generals and militaries? Nagpunta sila sa Corinthian Gardens. Kay Chavit, binigyan sila ng tig 500k. 70 plus na retired militaries ang binigyan ng tig 500k plus yung 300k pa. 800k, 74 plus galing sa kaban ng bayan na ninakaw ng mga Duterte. Hindi ako nagkakamali dyan sa info na yan. Hindi. Promise. Yung GC nyo, hindi ba kasama ka dun, Sara? Nung after ng September 21, pinatanggal mo lahat. Pinapilit mo yung mga messages, pinag-leave mo dun sa GC ng Sara Army. Lahat-lahat. Kasi kasama ka dun Kapag na-screenshot kung sino yung mga members at kasama ka dun, lagot ka. Pero sure ka ba na walang nakapag-screenshot? Ipatumba mo ako, sisiguraduhin ko sa'yo na hindi ka makakaupo. Hindi ka rin naman makakaupo Ayaw na sa'yo ng tao. Pero napakasama nyo, sobra. Ang sama nyo talaga. Linindol na lahat yung Davao. Ang iniisip nyo pa rin, gumawa ng krimen. May part 2 pa to kasi matatapos na. Marami akong ikikwento sa inyo. Chururut, tusok, be. Kala nyo ha.
Ito po yung nag-live stream na DDS mga kababayan. Kikilabutan po kayo dito dahil talagang ako po nung narinig ko to, tumindig po yung mga balahibo ko dahil dinetalye niya kung anong gagamitin nilang doon sa gagawin nila sa katawan ni PBBM. Kung ano ang gagamitin nila at kung ano ang gagawin nila sa katawan ni PBBM sa harap ng pamilya niya. Pakinggan po natin. Marcos, yourself kasi wala ka namang honor. Hayaan mo ang taong bayan ang maggutay-gutay sa iyo. We prepare sundang and gulok. Lahat kami ay pipila para tagain ka, tadtarin ka. Mismong nakatingin ang buong Marcos family sa aming gagawin sa iyo. You will be in bolo, not in a rifle na gagamitin sa iba pang mga magnanakaw. Gulok or bolo, sundang. Kung naapay lampas, lampas. Kung makalampas ka, yan ang bagay sa inyo. But I'm feeling sorry, bayan. I am feeling sorry. BBM resign. BBM resign. BBM resigns. People power na. Bumaba ka na. Bumaba ka na. Huwag mong kapalan ang iyong muka. Bumaba ka na. Kasi ang karma malapit na. Bangungutin ka ba? Siguro. O kaya bigla na lang hindi ka makahinga. Yan ang wish ng mga tao sa'yo. Pag hindi ka bumaba, I swear, bumaba ka na. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Pag hindi ka pa bumaba, makapal ka na talaga. Grabe na. Kaya bumaba ka na. Huwag mong intayin na kukulamin ka pa namin. So ayan po, narinig nyo. Hindi ko naman po kinukumpirma yung sinasabi ni Mami Pebbles, ano? Pero after ko pong mapanood yung video ng DDS na yun na dating sundalo po yun sa pagkakaalam ko. And kung dati kang sundalo, may kakayahan kang gawin yan. So parang, in my opinion, totoo po yung sinasabi ni Mami Pebbles Talakera, mga kababayan, or kayo na po yung humusga. Ito lang po yung iiwanan ko sa inyo. Dalawang bagay. Talagang kapag hindi kayo tumigil mga DDS, pasensyahan tayo kapag nagdeklara ng martial law si President Bongbong Marcos dahil sa mga pinagagawa nyo. Talagang good luck na lamang kapag nagdeklara ng martial law kasi yung ginagawa nyo national security threat yan eh. Pagbabanta sa buhay ng presidente, sabi ko pambihira, ganyan na nga yung iniidolo nyo, tapos yung mga umiidolo, yung mga panatiko, ganyan din. And alam nyo mga kababayan, eto lamang po, nakikiusap po ako sa inyo, i-share nyo po itong video na to. Huwag nyo pong i-download yung link, huwag nyo pong i-download yung video ko. I-share nyo yung video na to sa mga Facebook account nyo, sa mga GCs nyo, tsaka sa mga group nyo, nang marami pong makakita ng mga sinabi nung mama. Nung sinabi nung mamang DDS na yun, na dating sundalo, sa pagkakaalam ko. I-share nyo sa mga GCs nyo, sa mga groups nyo, para makarating po sa otoridad. Dahil hindi po biro yung ginagawa nila. Hindi po biro yan. Dapat po yan ay siniseryoso at dapat yan inaaksyonan. Ang pakiusap ko lamang po, wag nyong i-download yung video, i-share nyo po yung link para marami pong makaalam at makakita nito at nang makarating po sa otoridad, sa NBI or sa CIDG, kung saan pa. So yan po mga kababayan. Umabot na po sila sa ganyang punto na sobrang, ewan ko kung desperado or talaga namang, hindi ko na alam. Pero napakasama po ng ganyang mga sinasabi nila at binabalak nila. At dapat po yung aksyonan ng gobyerno. Hindi po yan dapat pinapalampas dahil hindi po biro yan. Magkakagulo po sa Pilipinas kapag nangyari yan. Kayo, mga kababayan, ano pong masasabi nyo? Sa lantaran, walang takot na pagbabahagi nung mamang yun patungkol sa gusto nilang gawin sa buhay ni PBBM. Kayo na lamang po ang humusga. Salamat po sa panonood.